Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at mga kakosa. Welcome po sa ating YouTube channel and Facebook page. At ito na naman po ang aking napagdiskitahan, isang washing machine dahil hindi po gumagana ang kanyang dryer. Kaya ngayon mangangalikot na naman ako ngayong araw na ito. Disclaimer lang po mga kababayan, hindi po ako technician o kaya nagre-repair ng ganitong mga washing machine at mga aircon, pero dahil mahilig tayo mga likot ay susubukan nating mga likot gaya ng ginawa natin nung nakaraan. Yan po yung ginawa natin nung nakaraan na aircon. Kaya ngayon po ay susubukan natin na i-repair ito dahil hindi gumagana ang kanyang dryer. Dahil hindi umiikot yung dryer, meron tayong titingnan ng mga posibleng dahilan kagaya ng wire, baka may naputol o nginat-ngat ng daga, o kaya pwede rin yung kapasitor niya, baka lumobo, o kaya may naputol, o kaya maaring yung motor, o maari din yung timer ng kanyang switch. At titingnan natin dito sa paganahin natin. Yan, gumagana siya. Dito sa dryer niya is i-on ko. Yan. Ganyan lang siya. Walang, hindi umiikot. So ayan nga mga kakosa. Umpisahan ko ng imikos-mikos yung kanyang mga tornilyo para matanggal na ang kanilang mga tornilyo at ma-check natin kung ano ang diferensya sa loob. Kung may putol man o wala. Bago kayo magtanggal, ma-check natin. siguraduhin nyo na. At ayan nga, sinasabi ko dyan na kapag magtanggal kayo dyan is dapat safety. Hindi yan nakasaksak sa kanyang saksakan para iwas aksidente. At ito nga, tiningnan ko yung kanilang wire ay wala akong nakitang ngat-ngat ng daga, wala akong kitang putol. At tinanggal ko yung kanyang kapasitor at ayan. Ayan po ang kanyang kapasitor at bagong-bago pa wala pang sign na sira yan. Karamihan na sign ng mga sira dyan ay lumulobo ng kanyang puwet na yan o kaya bumubukol siya. Kaya yan ang sign na sira ang kapasitor. Pero sa yan nakikita nyo na yan ay wala akong nakitang problema. Ganun din sa kanyang motor. At dahil hindi nga ako marunong sa kanyang tester na yan, dahil kulang-kulang yan, wala siyang, hindi katulad ng analog tester na kumpleto. At hindi ko magamit yan dahil hindi ako masyadong marunong yan. Kaya ayan, chinik ko ulit yung kanyang brake. Ayan po, yung naitim na yan, nakikita nyo yung tinuturo ko na yan, ayan po tinatawag nila na brake sa mga washing. Meron yung brake. Kapag inangat mo yung takip ng dryer, namamatay yung motor. Nagre-release siya dyan. Yan, tinuturo ko na yan. Pero pag naka-off, naka-release siya. Pag nakasarado, nag-release siya. Pero pag inangat mo, mag-break siya. Kaya hindi tumitigil pag napapansin nyo pag naglalaba kayo. Kaya tinignan ko okay naman siya. At sana hindi maselan yung kanyang sira para hindi tayo mapagastos ng malaki. Yun. Kita nyo? Bumaba siya. Nag-release siya. Pero pag itakip natin, yun yung parang para mag-engage naman yung yan. Ganyan. At dahil nga wala tayong nakita sa ilalim na problema, dito tayo sa taas mag-focus. At yan no, may sinasabi ako dyan na may posibilidad na problema, maaari na yung contactor niya ang problema. Dahil pag inangat mo yung takip ng dryer, hindi siya magko-contact. Pero pag sinarado mo, magko-contact siya, magdidikit siya. Kaya yan, imekos-mekos na natin yan insan para matanggal yung tornilyo. So ayun, mekos-mekos muna at para may angat natin yung kanyang takip at makita natin ang kanyang
switch kung meron ba problema dyan. At ayan nga, nabuksan na natin at makikita natin dyan yung sinasabi ko na contactor. Hindi ko alam kung anong tawag dyan, pero contactor ang tawag ko dyan dahil bakal na yan. may dalawang bakal na pag in-open mo yung takip ng dryer, hindi siya mag-contact, pero pag sinarado mo, mag-contact siya at gagana. Ayan, may hindi bakal lang din, masyadong kita sa camera. Pero chinik ko ay okay naman siya, hindi naman siya sira. Kaya maaari na yung switch ang sira. Nakita ko na yung sira mga kakosa. Yung switch niya basag. Ayun basag. Tanggal Ito basag. Ayan Yan, basag siya. Yung mga crack niya crack na naman doon. So meron pa doon ito yung natanggal. Ito yung natanggal sa crack niya yan, yun yung nandun So, ito na mga kakosa yung switch niya sira. Yan. Tapos yan. At ayun nga mga kausa, kinuha ko agad yan, nasira at ginawa kong sample at nagpunta ako dito sa bilihan ng piyesa. At dito tayo sa Pakistan ang nagbebenta. At buti na lang meron piyesa. Buti na lang mura lang itong piyesa na to. Kama ada? 20 ريال Ada? القهوة هذا بلس Ayo. هذا 10 ريال Kam ada mukif, كباستر؟ ada kapasitor. كباستر 20 25 35 وزي كذا مختلف. Baik. هذا يجي برا باكل Ayo, anar. Ayan nga, mura lang din yung kapasitor ng AC na tulad ng pinakita ko sa inyo noon. Alright, mga kakosa, dito na nga tayo sa bahay at andito na yung piyesa na nabili natin. Nasira ng ating ginagawang washing machine na ayaw gumana ang dryer. So, ang problema lang is ito dahil nabasag, spin timer. So, nakabili na ako, nakita niyo naman kanina. So, ito yun. So, subukan natin na ikabit dito para matitesting natin. Okay? So, abang-abang lang mga kakosa. So ayun nga mga kakosa, tapos na natin i-connect at syempre huwag natin kalimutan i-mekos-mekos ulit yung mga tornilyo para hindi mataglag yung kanyang kinakapitan. Kaya ayun, nilalagay ko na yung tornilyo para mahigpitan na at mai-check natin kung gagana ba ito o hindi. So ayun nga, pag nagdugtong tayo ng wire, huwag natin kalimutan electrical tape para hindi magdikit at hindi masunog ang kanyang wire. Alright, tapos na mga kakosa. So, subukan natin kung gumana na yung bago nating nilagay. So, ayan. Yan. Naririnig nyo? Tingnan natin yung motor. Ayan gumagana, umiikot Alright. So yun, gumagana na mga kakosa. Ayan tumutunog. Tingnan natin. Open natin. Yun. Kita nyo? So ayun lang mga kakosa, tapos na. At least nakita nyo na
gumano na, hindi katulad dati. Okay? So maraming salamat mga kakosa, at kung nagustuhan nyo ang ating video ay baka pwedeng paki-subscribe at paki-share at saka paki-like ang ating Facebook page. Maraming salamat. God bless.